At sa pangunit panalangin namin, beloved, Honorable Pastor Walter Estrada Almeida, dakilang Diyos, alisin mo ang pag-aalinlangan, alisin mo, O Diyos, ang hadlang sa aming pag-aaral ng mga salita, O Diyos, anoint thy word, O God, in the name of Jesus. We bind the power of darkness, hindrances, can believe and doubt. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Amen. Hallelujah. At mga kapatid, tayo po ay muling naririto, mga mahal, sa Word of God, mga kapatid ko, upang pakahanin po ang ating mga kaluluwa ng mga Word of God ng ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat, mga kapatid, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, mga mahal, and I give the full honor, respect po, at blessed memories, mga mahal, sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang mga anointed teaching, mga mahal. Beloved Tokyo, Japan, brethren, ay mahal kasama natin, mga kapatid, palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Amen, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sama-sama po tayo, mga kapatid ko, pagsalusaluhan po natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, hallelujah. Mga mahal, buksan natin ating mga Biblia dito po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 9 verse 10, sabi ng English, whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the grave where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge, nor wisdom. Tatagalog po, minamahal. Like this. Ito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 10. Ano bang masumpungang gawain ng inyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparoonan. Amen. Dakilang Diyos po magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, itong talatang ito ay nagbibigay sa atin, mga minamahal, ng encouragement. Nagbibigay sa atin, mga kapatid ko, ng sipag. Mga kapatid, sapagkat ang sabi rito, mga minamahal, ano man ang nagagawa natin ngayon, ano man ang magagawa natin ngayon sa ating mahal na Panginoon, gawin na natin ang buong lakas. Lahat magsabing amen. Gawin natin, mga minamahal ko, with all our might, sabi ng English. For in the grave, where you are going, dahil sa libingan na yung patutunguhan, ang sabi dito, mga minamahal, wala ka nang magagawa. Mga minamahal ko. Anumang nasumpungan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa grave, sabi ng Ingles. Mga mahal, Sheol sa Tagalog. Libingan, mga kapatid, sa Ingles, na yung pinaparoonan, mga kapatid. Pagdating natin sa libingan, ibig sabihin, mga minamahal, wala tayong magagawa, wala na tayong magagawa doon. Wala na yung karunungan natin, wala na yung katalinuhan natin, wala na yung kaalaman natin sa mundo, mga kapatid. Tapos na lahat ng bagay. Haharap na po tayo, mga kapatid ko, doon po sa susunod na buhay, eternal life. Mga minamahal ko. It's either hell or heaven. Amen. So, being a Christian, mga minamahal, napakalaki pong pagpapala, mga kapatid, yung natanggap natin yung ating mga kaligtasan. Mga minamahal. Napakahalaga, mga kapatid ko, at napakalaking pagpapala sa ating lahat. Yung natanggap natin ang ating kaligtasan. Yung tayo po'y ariin ng dakilang Diyos na kanyang tunay na mga anak. Lahat magsabing amen? Tunay na mga anak, mga minamahal ko. Pero bilang Kristiyano po, mga kapatid, habang tayo po'y naglilingkod sa dakilang Diyos sa lupang ito, kailangan po ay maging productive tayo. Kailangan po nagbubunga ng sagana. Amen. Kaya ang title po natin, may mahal, sa araw na ito ay Fruitful Life. Mabungang buhay. Lahat magsabing amen?
mabungang buhay, mga minamahal. Sapagkat kung hindi tayo magiging mabunga, kung hindi tayo magiging productive, what's the use of getting a Christian? Totoo yan, mga minamahal. Kung hindi tayo magiging mabungang Kristiyano at mananampalataya sa lupang ito, mga kapatid, anong kabuluhan na tayo po ay Kristiyano? Amen ba? Amen ba? Pero iba, mga minamahal, ang Kristiyano ng Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, we are Christian by heart, in deed, and in truth. Amen. And heirs of eternal life. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, walang alinlangan, mga kapatid ko, ni katiting, sabi ng ating beloved honorable pastor, walang alinlangan na tayo po'y may kaligtasan sa malalagawain ito. Lahat magsabing amen? Minamahal, ngayon mga kapatid, pag-aralan po natin, mga minamahal, ano ba ang nais ng dakilang Diyos sa atin bilang mga mananampalataya? Buksan natin ang Lucas Kapitulo 13, talatang 6 hanggang 9, mga minamahal. Dito po'y mababasa natin, mga kapatid, 3 years na po siya, mga minamahal, na halaman, hindi pa nagbubunga. Sabi ng mga minamahal, dakilang Diyos, putulin mo na, nakakasikip. Pero sabi ng hardinero, Lord, hayaan mo munang 1 taon lang. Pag hindi nagbunga, ako puputol. Amen. Basahin natin, may mahal sa Tagalog. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 9, at sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan, at siya ay naparoong humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan, at sinabi niya sa nag-alaga ng ubasan, narito 3 taon nang pumarito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala ako nasumpungan. Putulin mo, bakit pa makasikip sa lupa? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Natapat kung hindi, ay puputulin mo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Nais ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, mabungang Kristiyano tayo. Mabungang mananampalataya, mga kapatid. Naalala niyo ba nung panahon ng mga apostol ay nagutom? Ang mahal na Panginoon ay naghahanap ng bunga ng puno ng igos. Wala siyang nakitang bunga, mga minamahal ko. At anong sabi ng ating dakilang Diyos, mga kapatid? Walang bunga, mula ngayon, huwag ka nang magbunga. Pag-alis ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, at pagbalik nila galing sa kanilang pagkrusada, mga mahal, nakita ng mga apostol yung puno ng igos mula doon sa tuktok ng dahon hanggang sa ugat, tuyong-tuyo yung igos. Mga mahal. Bakit? Sinumpa ng dakilang Diyos yung halaman na yon. Anong dahilan? Wala siyang makitang bunga. Amen. Ngayon, mga minamahal, dito sa ating nabasa, mga kapatid, inihilin tulad po tayo dito, mga minamahal. Yung magsasaka, mga kapatid, na siya po'y nag-aalaga ng halaman, at merong isang mga minamahal na hindi nagbubunga, samantalang yung mga kasama niya yung babunga, mga minamahal, sabi nung nabasa natin, 3 years na itong puno na ito, 3 years na, wala pa rin bunga. Sabi na dito, mga mahal, sa nabasa natin, bunutin mo na, putulin mo na, o bunutin mo na. Ang sabi po nung hardinero, bigyan niyo pa po ako ng 1 taon. I-cultivate ko siya, halagaan ko siya, diligan ko siya. At baka sakaling magbunga. At kung sakaling, after 1 year, hindi nagbunga, ako mismo ang puputol, ako mismo ang bubunot. Amen ba? Mga minamahal, inihilin tulad tayo, mga kapatid ko, dito po sa talinhagang ito. Meron pong 2 klase ng puno, mga kapatid. Yung 2 klase ng puno na yan, yung isa nagbubunga, yung isa hindi. Nakakita na kayo ng papaya? Mga mahal, puno ng papaya. Merong papaya nga sabi nila, papayang lalaki at papayang babae. At yung isang papaya, may mahal na mumulaklak, mga kapatid ko, yun ay hindi nagbubunga. Sign, amen? May mahal, meron 2 klase ng puno, mga kapatid ko. Nagbubunga at hindi nagbubunga. Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8, mga kapatid, basahin natin. Jeremias Kapitulo 17, talatang 7 at 8.
Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 7 hanggang 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog. At hindi matatakot pag ang init ay dumarating, kundi ang kaniyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Dito sa Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8, binigyan din dito ng dakilang Diyos yung punong nagbubunga. Na kapag ang Kristiyano, mga minamahal, laging nadidiligan ng Word of God, ang ugat niya malalim. Say amen. Nagbubunga yan, mga minamahal. Hindi siya natatakot maging sa pagkatuyot. Sabi ng nabasa natin. Ibig sabihin, hindi siya natatakot kahit sa mga pagsubok sa buhay. Mga minamahal. Hallelujah. Hindi siya natitinag at hindi siya nababalisa man lang sa kanyang buhay. Say praise the Lord. Ang mabuang Kristiyano, mga minamahal ko, yung Kristiyano naman, na binigyan ng dakilang Diyos ng time at space, mga minamahal, para magbunga. Pero nananatili pong walang bunga. Mga minamahal, nananatili po siyang walang bunga. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Mga minamahal, napakahalaga, mga kapatid, na atin pong bigyang pansin, mga minamahal. Check natin ang ating mga paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Kaya narinig ko, mga minamahal, sa mga patotoo kanina, nagdadala sila ng mga kababayan natin. Nagdadala sila ng kanilang mga loved ones, na kanilang mga kaibigan sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Yan ang Kristiyanong nagbubunga. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Yung hindi nagbubunga, mga kapatid ko, yung pong mga minamahal, iniisip niya, mga kapatid, yung kanyang sarili lang. Wala siyang pakialam sa iba, mga minamahal. Amen. Kaya mga kapatid, ingatan po natin dito, mga kapatid ko. Kailangan, nais ng dakilang Diyos, mga minamahal, productive ang mananampalataya. At hindi po ito tolerate ng dakilang Diyos yung Kristiyanong hindi nagbubunga. Sa huli po, puputulin niya ng dakilang Diyos. Mga minamahal. Amen. So mga kapatid, ang tanong, mga minamahal, ganito. Tinatamasa natin yung mga pagpapala ng mahal na Panginoon sa ating buhay ngayon. Mga minamahal. Ano ang kapalit? Ano po ang kapalit nito, mga kapatid ko? Amen. Sabi ng Bible, God has created us to produce, mga minamahal. Ninanais ng mahal na Panginoon, inaasahan ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, na tinawag tayo mula sa lusak ng kasalanan. Pinatawad, hinugasan ng dakilang Diyos, pinagpala ng mahal na Panginoon sa lahat ng bagay, pinadama ng dakilang Diyos yung kanyang matamis na presensya, mga minamahal. Ang kapalit naman yan, mga kapatid ko, magbunga tayo. Magbunga tayo, lahat magsabing amen. Praise the Lord, mga minamahal. Alam niyo, mga kapatid ko, meron tayong part. May part ang dakilang Diyos, may part po tayo. Yung bagay na hindi natin kayang gawin, hayaan natin Diyos ang gagawa nito. Amen ba? Yung kaya natin gawin, gawin po natin, mga kapatid. Amen. Magagawa ng dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng bagay. Pero titingnan muna ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung paano mo pinagtatrabaho ang iyong kaligtasan, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, faith without work is dead. Ang pananampalataya, mga minamahal, na walang gawa ay patay. Ibig sabihin, ang pananampalataya na hindi nagbubunga, mga minamahal, ng mabuti, mga kapatid, walang halaga yan. Walang kwenta yan. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po, mga kapatid, ay narito sa church na ito. Mga minamahal, nananatili tayo sa lupang ito. Kung sabi ng banal na kasulatan, hindi po tayo taga rito. Mga stranger lang tayo, mga minamahal. Mga taga-langit tayo. Lahat magsabing amen. Kaya lang tayo naririto, mga kapatid, para magligtas ng kaluluwa. Amen. Para ihanda, mga minamahal, ang ating mga kababayan sa nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Mga minamahal. Kaya, mga kapatid, yan ang ating pong focus dapat.
Yan, mga minamahal, ang ating misyon, mga kapatid ko. Hallelujah. Mga mahal, ang gusto ng dakilang Diyos sa atin ay ganito. Gusto ng mahal ang Panginoon mangyari sa buhay natin ay ito. Ephesians chapter 3, verse 20, mga kapatid. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Tingnan niyo po. Sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 3, versikulo 20, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating inihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen. Amen. Mga minamahal. Praise the Lord. Nais ng dakilang Diyos, tingnan natin sa Tagalog ulit sa ating screen, mga minamahal. Yung Tagalog, mga kapatid ko. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, mga minamahal. Praise the Lord. Mga mahal, napaka-dakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Exceedingly, sabi ng Bible, abundantly, above what you ask or think. Mga mahal, yan ang gustong ibigay ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid. Higit pa sa yung expectation. Higit pa, mga minamahal, sa inaasahan mong pagpapala, ibibigay ng dakilang Diyos sa iyan. Say amen. Naniniwala ba kayo dyan? Exceedingly, abundantly, above what you ask or think, mga mahal. Pero kailangan muna yung magtiwala tayo sa Kanya. Kailangan muna, mga minamahal, yung gumawa tayo sa Kanyang gawain. Amen. Ipagtrabaho muna natin, mga mahal. Kaya mga kapatid ko, kung may gustong gawin ang dakilang Diyos sa tao, mga mahal, alam niyo ba, hindi po niya palaging pinapadala yung Kanyang angel para magdala ng blessing sa tao, mga kapatid. Gusto ng dakilang Diyos, ikaw muna yung uutusan niya. Amen ba? Ikaw muna yung uutusan niya, mga mahal, bago niya tayo pagpalain. Naalala niyo ba si Lazaro? Mga mahal, si Lazaro sa chapter 11 ng John, verse 38 hanggang 44, mga minamahal ko, ang banal na kasulatan. Ihanda po natin ito, mga kapatid. Si Lazaro, mga mahal, bago binuhay ng dakilang Diyos si Lazaro sa mga patay, inutusan muna niya yung mga tao na pagulungin yung pintuan. Kasi ang pintuan ng mga libingan ng araw, bilog. Mga minamahal, sabi ng dakilang Diyos sa mga tao, buksan niyo ang pinto. Bago niya pinakita yung kanyang miracle, inutusan muna niya, minamahal, yung mga tao. Lahat magsabing amen. Tingnan natin, minamahal, basahin natin John chapter 11, verse 38 hanggang 44. Dito sa aklatang Juan, Kapitulo 11, versikulo 38 hanggang 44. Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga'y isang yungib ay mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid ni yaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siya'y namamatay. Sinabi sa kaniya ni Jesus, di baga sinabi ko sa inyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig, ngunit ito'y sinasabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panlibing at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, si inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Bago siya nagpakita ng miracle, bago siya nagpala, mga minamahal, inutusan muna niya ang mga tao. Amen. Kaya naman niyang sabihin, gumulong ang bato. Kaya naman niyang sabihin, may mahal, mabuhay ka kahit nakasarado ang pintuan.
Pwede. Pero inutusan muna niya ang mga tao. Ibig sabihin, may mahal, gusto muna niya mga minamahal, bago ka pagpalain ng ating mahal na Panginoon, unahin mo muna, may mahal, yung matapat na paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen ba? Bago niya pagalingin ang sakit mo, mga mahal, bago niya lutasin ang problema mo, bago niya tinggin ang iyong mga panalangin, gusto niya, unahin mo munang ipakita yung matapat na paglilingkod sa dakilang Diyos na buhay. Dumalo ka po 3 times a week. Dumalo ka po ng Sunday, ng Wednesday, ng Friday. Amen. And your reward is based on what you do with your hands and feet. Yung reward ng dakilang Diyos sa atin, nakabase yan kung ano po yung ginagawa mong paglilingkod sa lupang ito. Amen ba? Praise the Lord. Sabi ko nga po, mga minamahal, kung naglilingkod ka sa dakilang Diyos dahil lang sa pagpapalang material, kung naglilingkod ka sa dakilang Diyos dahil lang po sa mga material financial, kung nagbibigay ka sa gawain ng mahal na Panginoon para lang ibalik ng dakilang Diyos ng triplet 10 times ang pera mo, mga mahal, hindi po yan, mga kapatid, ang pagpapalugod sa mahal na Panginoon. Ang tawag po sa iyong pananampalataya, commercial faith. Naghahanap buhay ka. Amen. Ginagawa nating negosyo ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Mga minamahal, gusto ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, walang, mga minamahal, without any mental reservation, but rather with an open heart. Sabi ng ating beloved pastor. Amen. Naalala niyo ba, mga kapatid ko, yung story ng miraculous catch of fish, mga minamahal? Yung si Peter, mga kapatid, ay nangingisda. Bihasa siyang mangisda, mga minamahal. Pero siya po ay hindi nakahuli ng isda sa magdamag. Matapos po ng buong magdamag na nangisda ang mga apostol, walang nahuli kahit isa. Amen? Pero after gawan ng mabuti ang mahal na Panginoon ng mga apostol, after nilang ipagamit maging mahal ang kanilang barko sa dakilang Diyos sa pagkukrusada, mga minamahal, sabi ng dakilang Diyos, ihulog nyo ang lambat ninyo. Mamalakaya kayo. Araw na yon, maging mahal. Amen. Sabi rito, put out into deep water and let down the net for a catch. Maging mahal. Pero sabi ni Peter, Master, magdamag kaming walang huli. Pero dahil sa iyong salita, gagawin po namin. So resulta ng pagsunod ng mga apostol sa dakilang Diyos, sabi ng Biblia, nakahuli sila, maging mahal, ng napakaraming mga isda, mga kapatid. Umapaw yung kanilang barko, mga minamahal, 2 barko pa. Amen ba? So mga minamahal, yung kanila lamang pinanghawakan ay dahil sa iyong salita, O Diyos, ihuhulog namin ang aming mga lambat. Sa buhay natin, mga minamahal, paano natin may apply yan, mga kapatid? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sobrang abala po tayo sa trabaho, tayo po ang gumagawa para sa ating mga pangangailangan. Pero kung ating mga minamahal pag-aaralan, si Peter, kung hindi siya sumunod sa ating dakilang Diyos sa kanyang instruction, mga minamahal, hindi siya pagpapalain. Amen. Amen. Praise the Lord. Bihasa si Peter sa pangingisda, mga minamahal. Wala siyang nahuli. Pero nung unahin niyang gawain ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, hallelujah, doon kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Amen. Alam na po natin, marahil mga minamahal, yung part natin sa ating dakilang Diyos, sa ating pong pinag-aaralan ito. Marahil alam po natin, mga minamahal, paano tayo pagpapalain. Amen. Mga anak ng Diyos, gusto ng mahal na Panginoon, unang-una, meron tayong willingness. May willingness kang gumawa sa ating mahal na Panginoon. Amen. Wala mga minamahal, walang comparison, mga kapatid. Walang pagandahan ng gawa dito. Walang pasikatan ng gawa dito, may mahal. Lahat tayo gumagawa para sa dakilang Diyos natin. Amen. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, malaki, maliit, mga kapatid na kapatiran natin. Gumawa tayo ng gumawa para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Bago tayo magkaroon, mga minamahal ko, ng fruitful life. Pinagpalang buhay. Yung pagpapala sa buhay, mga minamahal, hindi kasama, mga kapatid ko, yung problema.
Tatamasain mo yung mga pagpapala, mga mahal, kalakip, yung kapayapaan ng puso't kaisipan, yung kaligayahan, yung kagalakan, yung natutulog kang mahimbing katulad ng sanggol, mga mahal, kasama ng iyong buong pamilya, mga kapatid ko, yun ang pagpapala. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Willing kang magbigay sa dakilang Diyos ng mahalagang bagay sa buhay mo. Yan po, mga kapatid, ang nais niya. Hallelujah. So, you must do your part, mga mahal. Gawin natin yung ating part. Ano yung part natin para sa Diyos? Attend tayo ng attend sa gawain ng mahal ng Panginoon. Magpuri tayo sa dakilang Diyos araw-araw, mga mahal. Araw at gabi, mga kapatid. Sa umaga, magpuri tayo. Sa gabi, magpuri tayo, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Huwag natin katamaran yung pagpupuri, mga kapatid. Sapagkat dyan tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Pangalito po ay sacrificial service. Mga mahal. Sa Romans chapter 12, verse 1, sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Which is your reasonable service. Ito ang tama ninyong pagsamba. Ito ang kinakailangan ninyong pagsamba. Mga mahal, sabi ng talatang ito. Hallelujah. Itong dapat ninyong pagsamba sa akin, sabi ng dakilang Diyos. Present your bodies a living sacrifice. Amen. Mahalaga sa dakilang Diyos, mga minamahal, yung paglilingkod ng may sakripisyo. May sakripisyo, lahat magsabing amen. Alam nyo, higit na nagmamahal sa dakilang Diyos, yung mga naglilingkod na nagsasakripisyo. Tingnan nyo yung ating nagdaang mga krusada, mga minamahal. Dito, mga kapatid, nakaka-bless mga minamahal. Kapag may krusada tayong mga kapatid ko, kahit hindi mo utusan magdamag, mga minamahal, hindi po natutulog yung ating mga adult squad. Hallelujah. Yung ating mga young people, mga minamahal. Yung ating mga choir, mga kapatid. Mga minamahal, magdamag, sila po'y naghahanda, mga minamahal, para sa mga kapatiran, para sa mga baguhan. Yan po yung living sacrifice. Amen? Amen? Yung iba nga sa krusada natin, hindi nakakain, mga minamahal, nung last day. Amen? Yung iba kumain na lang sa bahay, mga minamahal, pero walang reklamo, mga kapatid. Hindi nagmamaktol. Amen? Mga minamahal, hindi sila, pambihira naman, kami yung nag-asikaso, kami yung nagpagod, kami yung gumastos, kami yung hindi nakakain. Hindi mo maririnig sa kanila yan. Amen ba? Pag tinanong ko, mga minamahal, paano po, hindi po kayo nakakain? Di bali na, di ba? Okay na, okay na. Basta ang mga kapatiran, nagsikain sila, nabusog sila. Purihin ang mahal ng Panginoon. Pagpalain kayo ng dakilang Diyos, mga mahal. Amen. 100 volts, pagpalain kayo ng mahal ng Panginoon in Jesus' name. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Ulitin ko, higit na nagmamahal sa dakilang Diyos, yung mga naglilingkod na may pagsasakripisyo, mga kapatid ko. Because doing something for yourself is not a loving sacrifice. Pag dumadalo lamang tayo sa gawain ng dakilang Diyos, mga mahal, tapos uwi na tayo, wala na, mga kapatid, wala na tayong pakikiisa, mga mahal, wala. Bali, walang pong paglilingkod yan. Bali, wala po yan, mga mahal. Hindi nakikita ng dakilang Diyos yan, yung pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, yung loving sacrifice ang hinahanap ng dakilang Diyos. Yung hindi nagbubungang paglilingkod sa dakilang Diyos, hindi yan loving sacrifice. Amen? Lahat ng umiibig sa dakilang Diyos, magsabing, praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Yung hindi nagbubungang paglilingkod sa dakilang Diyos, hindi yan loving sacrifice. Pagdalo sa gawain ng dakilang Diyos, mga mahal, hindi pa yan sakripisyo na hinahanap ng mahal na Panginoon. Yung pagdalo mo 3 times a week, pagdalo natin 3 times a week, hindi pa yan sakripisyong hinahanap ng dakilang Diyos. Ang tunay na sakripisyo, mga minamahal, ay yung ayaw na ng katawan mo, mga kapatid ko, pero gagawin mo pa rin dahil tungkulin mo sa dakilang Diyos yan at alang-alang sa pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Narinig ko yan sa ating beloved parents in the Lord. Amen? Amen? Yung pagbibigay, ay mahal, hindi pa yan sacrifice. Mga kapatid. Yung pagdalo ng 3 times a week, hindi pa yan sacrifice na hinahanap ng dakilang Diyos. Ang hinahanap niya, pagod ka na, pero gusto mo pang gumawa, dahil iniibig mo siya. Amen? Gusto nang sumuko ng physical mo sa pagod, mga minamahal, pero gagawa ka pa ng gagawa, alang-alang sa pag-ibig mo sa Kanya.
Praise the Lord. Katulad nung kinuwento ko sa inyo, mga inmahal. Isang evangelist, mga kapatid ko, ang nagkrusada sa Amerika. Gumastos siya ng napakalaki. Mga inmahal. Nung siya'y magkrusada, walang dumalo kahit isa. Nag-preach pa rin yung evangelist. Umiiyak yung evangelist. Pagdating sa altar call, mga inmahal, may lumabas na mama sa likod ng pulpit. Mga inmahal. Lumabas, umiiyak, humahagulgul sa iyak, natouch siya. Mga inmahal, tinawag siya ng mahal na Panginoon. At yung isang mamang yon, mga inmahal, na napakalaking gastusin sa church, sa crusade, mga kapatid, isa lang ang naligtas. Pero yung isang yon, pinanghawakan ng mahal na Panginoon. Yung isang yon, pinalago ng dakilang Diyos. Pinagbunga ng mahal na Panginoon. Yung isang yon, milyon ang kanyang bunga na nadala sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya pag ang krusada, mga minamahal, ay ginastusan mo ng malaki, mga kapatid. Hindi ka nang hinayang, mga mahal. Gumastos ka, mga mahal, ng malaki, mga kapatid ko. Itatayo ng Diyos yan. Lahat ng iligtas dyan, mga mahal, pangahawakan niya yan. Palalaguin niya yan. Pagpapalain niya yan. Amen? Kaya magtataka ka, dumadami tayo, mga mahal. Saan galing itong mga taong ito? Hindi mo alam. Yung ilang pirasong naligtas sa krusada, 30, 40, 50, na-save sa krusada, mga mahal. Sila po ang ginamit ng Diyos. Pinagbunga ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat pinahalagahan mo, mga mahal, yung krusada. Minahal mo yung krusada. Minahal mo yung gawain ng dakilang Diyos. Hindi ka nang hinayang sa iyong mga binibigay, mga minamahal sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya lumalago yung gawain ng dakilang Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Katulad sa pagpapabaya sa kaligtasan, mga mahal. Hindi ka nagpapahalaga sa tungkulin sa church. Sa tungkulin mo sa mahal na Panginoon. Huwag kang magugulat sa resulta. Babalik sa iyo yan. Ulitin ko. Yung mga hindi nagpapahalaga sa tungkulin sa dakilang Diyos. Hindi nagpapahalaga sa kaligtasan. Taking for granted. Huwag ka pong magugulat sa resulta sapagkat babalik sa atin yan. Amen? Amen? Kaya, may mahal, yung mga newly saved, mga kapatid, sa ating krusada, ang tawag sa kanila, baby in Christ. Kasi bagong bautismo sila, ang tawag sa kanila, baby in Christ. Pag ang isang nanay nagsilang ng sanggol, tapos iniwan na lang basta-basta, may mahal, sa basurahan, patayan. Mamamatayan. Ganon, may mahal, ang nasa-save sa crusade. Kaya yung mga na-save sa crusade, hanapin natin sila. Hanapin natin sila. Kapag nababayaan natin sila, para silang isinilang, mga mahal, at iniwan lang sa damuhan, mamamatay sila. Kawawa. Amen? Kung ating pinahalagahan, mga kapatid, yung pag-prepare natin ng crusade, mga mahal, gumastos tayo, mga kapatid ko, nag-effort tayo, nagpuyat tayo, mga minamahal. Hallelujah. Ang iba rito, mga kapatid, nagbibigay sila, may mahal, tag 80 kilo, may mahal, ng mga manok. Mga baka, may mahal, nagbibigay sila para sa krusada. May mahal, nakikita ng dakilang Diyos ang inyong sakripisyo. Huwag nawang masayang yan, mga mahal, sa mga na-save sa krusada. Hanapin natin sila. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yung part natin, may mahal, na ginagawa sa dakilang Diyos, hindi natin ginagawa yan sa mata ng tao. May mahal, hindi po pakitang tao yung ating gawain dito. So kung masasanay kang gumawa sa church sa paningin lang ng tao, baka hindi ka na gumawa sa gawain ng Diyos pag walang nakakakita. Amen ba? Ephesians chapter 6, verse 6 to 7, basahin natin. Ephesians chapter 6, verse 6 to 7. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pabibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, may mahal. Maglingkod ng may mabuting kalooban na gaya ng sa mahal na Panginoon,
Hindi po sa mga tao, mga kapatid ko. Amen. Katulad ng alipin ni Kristo, sabi rito, may mahal, ginagawa natin mula sa puso ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kapag ginawa natin ang part natin para sa dakilang Diyos, ano namang part ng dakilang Diyos ang ibibigay sa atin? Nakikinig ba kayo? Mga minamahal, anong part ng dakilang Diyos ang ibibigay sa atin? Unang-una ay proteksyon. May proteksyon ka galing sa dakilang Diyos. Sabi ng Psalms 91, verse 10 and 11, 15 and 16, mga minamahal, walang kasamaang mangyayari sa iyo, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin natin, mga mahal. Psalms 91, verse 10 and 11, italo natin sa 15 and 16. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 91, versikulo 11, talon sa 15 hanggang 16. Sapagkat siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Psalms chapter 91, verse 10 and 11, itatalo natin sa 15 and 16. Amen. Dito po sa versikulo 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyo, sa Amen. iyong tolda. Sapagkat siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. 15, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasa kaniya sa kabagabagan, Right. aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kaniya ang aking pagliligtas. Amen. Ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Tatawag siya sa akin sa panahon ng kabagabagan, sasagutin ko siya, sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, mga mahal. Walang darating na salot sa iyong bahay. Walang darating na salot, mga mahal, sa iyong pamilya, sabi rito. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo para ingatan ka araw at gabi. Amen. Yan ang proteksyon ng dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. At anumang araw, anumang oras, tawagan mo ang mahal na Panginoon. Anumang sitwasyon ng buhay, tawagan mo ang mahal na Panginoon, maramdaman mo siya. Nasa iyong tabi siya, mga mahal. Iniingatan ka niya, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Sino hindi maglilingkod sa dakilang Diyos, mga mahal? Protection plus provision. Protection and provision, mga mahal, ang bibigyan ng dakilang Diyos sa atin. Sa Deuteronomy chapter 7, verse 12 to 15, mga mahal. Deuteronomy chapter 7, verse 12 to 15, mga kapatid, ang sabi rito, mangyayari, mga mahal. Basahin natin. Sa Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7, versikulo 12 hanggang 15, at mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga hatulang ito, at iyong tinutupad at iyong ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan, at igagawad ang kagandahang loob na kanyang sinumpa sa iyong mga magulang, at kanyang ibigin ka, at pagpalain ka, at padadamihin ka. Amen. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan, at ang bunga ng iyong lupa, ang iyong trigo, at ang iyong alak, at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan, at ang mga guya ng iyong kawan, sa lupain ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, upang ibigay sa iyo. Magiging mapalad ka kaysa lahat ng mga bayan, walang magiging baog sa babae, sa lalaki, o sa inyong mga hayop. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit, Right. at wala siyang ihuhulog sa iyong mga masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman kung hinuhulog niya sa lahat ng napupuot sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Ilalayo ng dakilang Diyos ang lahat ng sakit sa iyo. Praise God. Wala siyang ihuhulog, mga mahal, ng masamang sakit sa iyo. Kundi ihuhulog niya sa lahat ng mga nangapopoot sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Pag palamatapat ka sa ating mahal na Panginoon, yung mga umaaway sa iyo, mga mahal, bibigyan niya, mga kapatid ko, ng, ano rito, mga mahal? Poot. Magiging mapalad ka kaysa lahat ng mga bayan, walang magiging baog na lalaki o babae sa inyo o sa inyong mga hayop. Ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Amen. Wala siyang ihuhulog sa inyo sa masamang sakit sa Egypt na iyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng mga napopoot sa iyo. Pwede ba nating palakpakan ng ating mahal na Panginoon, mga mahal?
Amen. Praise God. Wain mahal, ingatan ka ng dakilang Diyos. Babantayan ka ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat na magsalita laban sa iyo, wain mahal, magalit ang Diyos sa kanila. Salutin sila ng mahal na Panginoon. Yan sabi ng Bible. Amen ba? Hindi ako nagsabi. Yan ang sabi ng Bible. Wain mahal. Kapag matapat ka, wain mahal, kapag ginawa mo yung kanyang kalooban, kapag yung part mo, mga mahal, ginawa mo para sa Kanya, mga kapatid ko, nagsasakripisyo ka, ibibigay naman ng mahal na Panginoon yung part niya sa'yo. Ano yun? Proteksyon, provision. Amen? Plus, langit at buhay na walang hanggan naghintay sa atin. Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Kaya ang Kristiyanong, mga mahal, relax lang, puri-puri lang, mga mahal. Kapag merong nagagalit sa iyo, may nainis sa iyo, mga mahal, bahala ang Diyos sa kanila. Amen ba? Pero wag kalimutan, kapag may masamang nangyari sa kanila, huwag kang matuwa. Huwag ka raw matuwa. Sabi ng Bible, mga mahal, mahabag ka pa sa kanila. Amen? Kaya mga mahal, walang sino mang makasaling sa mga totoong matapat na naglilingkod sa dakilang Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord, mga mahal! Hallelujah! Eh, meron mag-down sa'yo, mga mahal. Ang gawin mo, mga kapatid, para makaganti ka, ano? Mga mahal, magsumikap kang maglingkod. Magbunga ka. Amen? Sa kabila no, mga mahal, sinisira ka, mga mahal, nagbubunga ka pa, nakangiti ka pa, mga mahal. Praise the Lord. Amen? Mga mahal, langit, mga kapatid, ang naghintay. Hallelujah! Mga mahal. Ang great revenge, mga mahal, yung magsumikap ka. Magpakalago ka sa pananampalataya, mga mahal. Magtapat ka sa mahal ng Panginoon. Magdala ka ng kaluluwa. Amen ba? Kaya sa mga baguhan ngayon, mga mahal, yung mga bisita natin ngayon, mga kapatid, mapalad kayo. Kapag naglingkod kayo sa mahal ng Panginoon, mga mahal, maging tunay na anak kayo ng Diyos, mga kapatid, yung proteksyon ng mahal ng Panginoon nasa inyo na. Araw-gabi, mga mahal, babantayan niya kayo. Hindi niya kayo iiwanan. Mga mahal, ano man mangyari? Lahat magsabing amen. Praise the Lord, mga mahal. Sabi ng Bible, our labor is not in vain, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Mga mahal, sikapin mo, mga mahal, na huwag kambalain, mga mahal, ang iyong paglilingkod ng iba. Mga mahal. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Mga mahal, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog po. Ito po sa katang unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Halimbawa, mga mahal, 90%. Halimbawa lang, 90% ayaw magbunga. Yung 10% mga mahal, nagbubunga, mga kapatid. Minsan nawawalan ka ng gana, mga mahal, parang ayaw mo na rin magbunga. Dahil nakikita mo, mas marami, mga mahal, ang hindi nagsusumikap. Pero be wise, mga mahal. Pagpakatalino, mga kapatid. Ikaw, mag-isa, ang haharap sa mahal ng Panginoon darating ang araw. Amen? Hindi mo kasama ang sinuman, mga mahal. Bawat isa, mga mahal, haharap sa mahal ng Panginoon. Mga mahal, sa paglilingkod sa dakilang Diyos, kung ayaw ng katabi mo, mga mahal, magsumikap, ikaw, magsumikap ka. Amen? Kung ayaw nilang magsumikap, ikaw, magsumikap ka. Dahil kaligtasan mo yan. Kaligtasan mo yung pinagtatrabaho mo. Amen ba? Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat ng ginawa natin para sa dakilang Diyos, ito man ay sa financial, sa material, paghayo, mga mahal, pagdalo, ano bang mga mahal ang binigay natin sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon, ito po'y kayamanan natin sa langit, mga mahal. Amen? Sabi ng Bible, kung saan naroon ang iyong puso, naroon ang iyong kayamanan. Praise the Lord! Kaya pag nalulungkot ka, nag-absent ka, mahal, nalulungkot ka, hindi mo magawang kalooban, hindi ka nakapagpuri, mahal, malungkot ka, mga kapatid, ibig sabihin, wala na dito yung kagalakan mo sa lupa. Nandun na.
Amen ba? Yung laman ng puso mo, minamahal, lagi ang mahal ang Panginoon na, mga kapatid, ang hinahanap mo. Praise the Lord! Eh, sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod o inmahal. Kaya ang paglilingkod natin ito, o inmahal, nothing to lose but everything to gain. Hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Lahat po ng ating paglilingkod dito, pakinabang lahat ito. Walang kaluguyan ito, minamahal. Mamatay, mabuhay. Amen. Rapture o libingan, mga minamahal. Lahat yan, pakinabang. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Aani tayo ng pagpapala, o minamahal, habang naglilingkod ka. Material, financial, physical, higit sa spiritual na bagay, mga minamahal. Kaya habang tayo'y may hininga sa lupang ito, habang tayo po'y may hininga sa lupang ito, gawa tayo ng gawa, mga minamahal. Sapagat kung tayo po'y patay na, wala na tayong magagawa, mga kapatid. Amen? Ano man, mga minamahal, sabi ng Bible natin nabasa, whatever your hands finds to do, do it with all your might. Wala na, mga minamahal. Malapit ng rapture, mga kapatid. Malapit na. Mga minamahal. Grabe na ang mundo, mga kapatid ko. Malapit ng mahal ang Panginoon babalik. Heaven is waiting. Amen? Langit naghihintay sa atin, mga mahal. Kaya pagdating natin sa langit, ang tawag sa atin ng mga angel, prinsipe at prinsesa ng dakilang Diyos. Amen ba? Amen ba? Imagine, mga kapatid ko, angel, napakalaki, napakamakapangyarihan. Isang angel lang bababa sa lupa, amin mahal, magliwanag, mga kapatid, ang kalupaan sa kanyang kapangyarihan. Isang angel lang. Pero sabi ng Bible, kapag anak ka ng Diyos, ang tawag sa iyo ng angel, prinsesa at prinsipe. Amen? Anong tawag sa anak ng hari? Prinsipe, prinsesa. Eh, yung ating Ama sa langit, may mahal, hari ng mga hari. Anong tawag sa atin? Prinsipe. Amen? Glory to God. May mahal, ang sarap, mga kapatid ko, bulay-bulayin. Ang sarap, mga minamahal, alalahanin. Kapag nasa langit ka, mga minamahal, sabihin sa iyo ng angel, mahal na prinsipe, saan po tayo pupunta? Saan niyo po gustong mamasyal? Mahal na prinsesa, saan niyo po gustong mamasyal? Amen? Amen? Sapagat anak ka ng Diyos, mga mahal, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Mga mahal, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Amen. Habang tayo po'y umaawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, anyayahan natin ang ating mga baguhan, mga kapatid. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Amen. Gaano man kalayo ang langit, awitin natin. Amen. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapagpantay sa iyong pag-ibig. Minsan pa po, tayong lahat, may ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo
pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa pangalan mo, sasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming langkas at tagapagligtas. Minsan pa po, lahat tayo umawit. Kausapin natin ang dakilang Diyos. Ikaw ang lakas sa amin. Buksan natin ang ating mga puso sa mahal ng Panginoon. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man pagsubok, Walang magkapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Luluhod kami sa pangalan mo, sasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang aming langkas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa pangalan mo, sasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Bago tayo dumalangin sa ating mga pangangailangan, may mahal, napakahalaga patanggapin natin ang ating mga baguhan sa ating dakilang Diyos na buhay. Para sa ating mga naging bisita ngayon, may mahal. Hallelujah. Nais ng ating mahal na Panginoon kayo maging kabahagi na po ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa lugar na ito. Kayo yung maging tunay na anak ng Diyos, may mahal. Hallelujah. Mga kapatid, sabi ng John 1:12, datapot ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Hindi po ito panibagong relihiyon, may mahal. Ito po ay relasyon sa ating mahal na Panginoon. Kahit meron tayong relihiyon, kung wala tayong relasyon sa dakilang Diyos, mga minamahal,
walang kabuluhan, mga kapatid ko, yung ating pananampalataya sa Diyos. Maaari yung pananampalataya natin, paniniwala lang sa isip na may Diyos. Pero mga minamahal, dito mga kapatid, magiging totoo kang anak ng Diyos. May mahal. Ang Diyos ay kikilos sa iyong buhay. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Magiging productive ka. May mahal. Mabungang mananampalataya. Sasagana ang iyong buhay. May mahal. Hallelujah. Mga kapatid, sabi ko sa inyo kanina, ang hindi natin kayang gawin, may mahal, ipaubaya natin sa ating mahal na Panginoon. Diyos ang magpapala sa ating lahat, may mahal. Ayon, may mahal, sa uri ng ating paglilikod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Magtapat tayo sa ating mahal na Panginoon. May mahal, pagpapalain tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya apat na susi ang kaligtasan, mga minamahal ko sa ating mga baguhan. Pananampalataya po sa salita ng Diyos, may mahal. Pangalawa po ay pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, tanggapin ang mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. May mahal. Hallelujah. Para mahugasan tayo sa ating mga kasalanan. Nasa banal na kasulatan, Acts chapter 2 verse 38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga mahal. Pang-apat po, mga kapatid, magpatuloy kayo ng magpatuloy, dumalo ng dumalo. Mga kapatid, kayo po ay babautismohan ng dakilang Diyos sa Espiritu Santo, mga kapatid. Ipapatag mo ang kamay mo sa may sakit, ang may sakit ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hindi ka albularyo, hindi ka doktor, may mahal. Pero pag ang Espiritu Santo ng dakilang Diyos nanahan sa iyo, sabi ng banal na kasulatan, may power ka. Ipatag mo ang kamay mo sa may sakit, in the name of Jesus, gagaling siya, may mahal. Yan ang sabi ng Bible. Itaas natin ang ating kamay. Mga minamahal, sumunod kayo sa aking maiksing panalangin. Buksan po natin ang ating mga labi. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ko, isang taong makasalanan, marumi sa iyong harapan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Maglilingkod ako sa iyo. Mahal na Panginoong Jesus, paglilingkuran kita. Baguhin mo ang buhay ko. Baguhin mo ang buhay ko, Diyos. Gawin mo kung tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan. Ganon din aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kaming manalangin para sa inyo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit. O Diyos, malapay nun sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga baguhang naririto, Amang Banal. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon, patawarin mo sila. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Gawin mo silang tunay mong anak, tagapagbana ng buhay na walang hanggan. Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, O God. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Mari na tayo makabalik sa ating mga upuan. Mahal. Kulang na lamang po sa inyo yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kompleto na po ang inyong pagiging anak ng Diyos. Anak na kayo ng Diyos, mga mahal. Hallelujah. Mga kapatid, ay dumalangin sa ating pangangailangan. Mga mahal, kung nais nyo pong lumuhod, tumayo, mga kapatid, nasa inyo po yun. Amen. Sama-sama tayo, mga mahal. Hallelujah. Dudulog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli na rito kami, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, Lord God. Magsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God, sa aming mga kahilingan. Sinabi mo, Ama, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Matapos namin gawin ang iyong kalooban o Diyos, diringgan mo kami sa aming mga panalangin. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang, pagsalangsang, paglabag sa iyong mga palatuntunan. Mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, mga kahinaan na sumpungan mo sa amin, patawarin mo ang bawat sa amin at sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos, sinasamo namin sa iyo, Ama, lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, dakilang Diyos. Ito man ay sa mga material na bagay, financial na bagay, O Diyos, marital problem, Lord God. Mahal na Panginoon, sa kanilang mahanap buhay, mga negosyo, O Diyos, ano man ang kanilang kinakaharap ng mga problema. Mahal na Panginoon, O Diyos, hawiin mo ito, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, tulungan mo ang iyong mga anak, Amang Banal. Pagpalain mo sila, O Diyos, sa lahat ng bagay. In the name of Jesus, mahal na Panginoon, dalangin namin ang lahat ng ito. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, mga mahal. Kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, mga kapatid ko. Hallelujah, hallelujah. Ating sawayin
Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mga minamahal, in the name of Jesus, sama-sama tayo, sabay-sabay tayo, mga mahal. In the name of Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman sa mga anak ng Diyos. Cast out in the name of Jesus, hallelujah. In Jesus' name, all kinds of sicknesses and disease, hallelujah. Poverty, problem, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Pagkabangkarota sa negosyo, kawalahat buhay, cast out. Cast out in Jesus' name. Pag-alinlangan, palalamig, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Karamdaman, problema, kahirapan, cast out, cast out. Be healed in Jesus' name. Be strong, be blessed in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Tumayo tayong lahat. Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. 3 beses sa sisigaw tayo, mga mahal. Hallelujah, praise the Lord, mga kapatid ko. Pag sigaw ng hallelujah, mga minamahal, tatakas ang demonyo, mga kapatid. Nasa Bible yan, Revelation, mga mahal, chapter 19, mga kapatid ko. Natatakot ang diablo, mga mahal, sa hallelujah, praise the Lord, pag galing sa puso. Pagbibiro lang, mga mahal, walang power yan. Kaya galing sa puso. 3 beses, mga mahal, sigaw, hallelujah, praise the Lord.